Huwag kang mangagaw. Ibigay mo muna kay ina. Ikaw. 18 taon. Trinato siyang alipin ng ina mo. At nanood ka lang sa tabi. Wala kang karapatang manakit. Asawa kita. Ano naman kung saktan kita? Kung hindi mo matanggap, hiwalayan mo ako. Sige, maghiwalay na tayo. Wang Biao, ang manugang ay bawal umupo sa mesa. Bakit? Ang mga bisita ngayon ay mga VIP ng Tenglong Chamber. Bakit uupo rito ang isang alila? Huwag ka namang ganyan. Pamilya natin siya. Huwag mo siyang hiyain. Oo nga, Wang Biao. 3 taon kang nagsilbi. At naghirap para sa atin. Nagabot ng kontrata, nagtimpla ng tsaa, naging utusan. Hirap ba ang tawag dyan? Kahit paano ay napakasipag niya. Aanhin mo ang sipag, makakain ba ang sipag na yan? Iba ang may koneksyon. Iba rin ang mabait. 3 taong nagtiis si Wang Biao. Hindi niya tayo binaygo. Alam ko iyan sa sarili ko. Tingin mo rin ba hindi ako nararapat dito? Totoo ba? May mga VIP tayong bisita ngayon. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Kaya sa paningin mo, datang pag-upo ko rito ay kaiyahiya. Tama ba? Ngayong araw. Nag-imbita siya ng mga sikat na tao. Sobra ang saya niya. Bakit kailangan mong manggulo sa ganitong mahalagang oras? Para magpapansin. Tama na, huwag nang palalin. Hindi naman siya nanggugulo. Espesyal lang talaga ang araw na ito. Magbigayan na lang tayo. Inuunawa ka rin niya, pero hindi ordinaryo ang mga bisita natin. Ang pinakamahalaga sa isang tao ay malaman ang kanyang lugar. 3 taon kang nakitira rito. Pinakain at pinatir ka. Binigyan ka ng magandang buhay. Pinagtrabaho ka pa sa kumpanya. Isang malaking pabor na iyon sa iyo. Tapos gusto mo pang umupo sa gitna. Wala kang utang na loob. Kung may hiya ka pa sa sarili, doon ka sa kusina kumain. Huwag kang hamarang dito. 3 taon. 3 taon akong nagpakababa. Pero sa huli, wala man lang akong karapatang umupo. Natiis ko yun noon, dahil umaasa pa ako. Akala ko ipagtatanggol niya ako, kahit papaano. Pero ngayon, ni isang salita, wala siyang sinabi. Paano kung gusto kong umupo? Subukan mong umupo. Sinong nagpaupo sa iyo? Isang hamak na manugang, uupo. Sabi mo subukan kong umupo. Tumayo ka dyan. Ang kapal ng mukha mong kumain. Wala ka bang respeto sa batas ng pamilya? Wang Biao, huwag kang ganyan. Nahihirapan din ang asawa mo. Bilang asawa niya, dapat iniisip mo ang kalagayan niya. Iniisip siya. Sino ba ang nag-isip sa akin? Tama na yan. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Gusto ko lang namang umupo. At kumain. Gulo na ba agad yun? Dahil lang ba sa isang upuan? Kailangan magkagulo ng ganito. Isang upuan. Hindi ba totoo? Sa loob ng 3 taon. Akala mo upuan lang ang gusto ko. Tingnan mo ako. Asawa mo ba talaga ako? Hindi ito ang tamang oras. Kailan ang tamang oras? Kapag maganda na ang mood mo. Kapag wala na sa gitna ang ama mo. O kapag bigla kayong binagabag ng konsensya. At maalala nyo, na may isa pang tao sa bahay na ito. Pumunta ka na sa kusina. Kakalimutan ko na ang nangyari ngayon. Paano kung ayaw ko? Lumayas ka sa pamamahay na ito. Hindi kami nagpapakain ng walang kwenta. Ano bang sinasabi mo? Asawa siya ng anak mo. Sobra na iyan. Isang tanong lang ang sasabihin ko. Ako ba sa paningin nyo, ay tinuturing nyo pang tao? Huwag kang ang maingay dyan. Lalaking paikat-ikot lang sa kusina. May gana pang magtanong kung tao siya. Hindi ba tao ang nasa kusina? Sino ang nagluto ng kinakain nyo? Ang sabaw na iyan, sinong nagpakulo niya ng 3 oras? Habang sarap na sarap kayong kumain. Hindi nyo ba naisip na ang taong nagluto nito, wala man lang maupuan? Tama na, alam naming lahat, nasa loob ng 3 taon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng trabaho. Diretsahan lang magsalita ang biyenan mo. Huwag mo na lang damdamin. Tama na, sumusobra ka na. Ako ang sumusobra. Saan ako sumobra? O baka napuno na ako? Masyado ka nang nadadala ng emosyon. Lumabas ka muna at magpalamig ng ulo. Lumabas ka na. Huwag kang padalos-dalos.
Kung magwawala ka ng ganito, mahihirapan ang asawa mo sa susunod. Kung mahirap, tapusin na natin. Nabaliw ka na ba? Kakausapin kayo ng abogado bukas. Ano? Makikipaghiwalay na ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ginoong Wang, naipadala na ang papeles ng diborsyo. Ano ang sabi nila? Sabi ng asawa mo, nananakot ka lang. Tigilan mo na raw ang pag-arte. Kailangan mo raw bumalik at humingi ng tawad. O hindi ito matatapos ng ganito lang. Kumusta naman siya? Tiningnan lang niya ang papeles. At matagal na natahimik, tinanong niya ako, kung totoo bang wala kang kukunin ni isang cousin. Anong sinagot mo? Sinunod ko ang utos mo. Kanya-kanya ang ari-arian. Wala kang kukunin sa pamilya nila. Kapag hindi na niya kaya, kusa siyang babalik. Tama iyon. Walang trabaho, walang pera, walang tirahan, hanggang kailan siya tatagal. Hindi na natin siya kailangang sunduin. Siya mismo ang gag-apang pabalik. Tama na ang usapan. Ang mahalaga ngayon ay ang Tenglong Banquet. Huwag hayaang masira ang plano dahil sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Naisumite ko na ang listahan. Bakit received lang ang nakalagay? Ano ang ibig sabihin noon? Tanggap na ba? Ibig sabihin na tanggap nila ang aplikasyon para sa listahan ng mga bisita. Kapag natanggap, parang aprobado na rin. Pero nakasulat sa resibo na kailangan pa itong kumpirmahin. Proseso lang yan. Sa bawat listahan na ipinasa, lagi ding may nakasulat na ganyan. Bakit ba ang dami mong tanong? Kung sinabi niyang kaya niya, yang yan, hindi lang basta pagpasok. Ipapasok ko kayo sa main hall. Makakapasok tayo sa main hall. Oo. Sa Tenglong main hall, nandoon ang mga makakapangyarihang tao. Kapag nakita tayo doon, mag-iiba na ang tingin nila sa pamilya natin. Iyan ang taong kapaki-pakinabang, tunay na makakatulong sa pamilya natin. Naiintindihan mo na ba ngayon? Tama na iyan. Hi. Boss, naghahanda na ang pamilya nila para sa banquet. Ipinagmamayabang ng kasama nila na kaya niyang ipasok sila sa main hall. Ipinangako niya sa buong pamilya na kapag nakapasok sila, mag-iiba ang tingin ng lahat sa kanila. Masyado siyang mayabang. Ang VIP seats ng pamilya nila ay pending pa rin. Kapag tumawag sila para magtanong, sundin lang ang proseso. Huwag nang maraming sabihin. Hindi ba natin sasabihin kung sino ang nagrekomenda? Hayaan mo silang gumawa ng paraan. Para malaman nila kung hanggang saan lang sila. Masusunod po, tumawag pala ang dating chairman. At nagtatanong, kung irereserba pa ba ang upuan sa main hall. Oo. Para kanino po? Para sa sarili ko. Pakipakita ang inyong imbitasyon. Pamilya Lee, 4 na tao. Sandali lang, natanggap na ang listahan nyo. Pwede na ba kaming pumasok? Hindi pa wasto ang inyong VIP status. Pending pa rin ba? Opo, hindi ba't nagpasa na ako ng listahan? Ang pagtanggap ng listahan ay hindi nangangahulugang aprobado na. Paano ito maaprobahan? Kailangan ng pinal na kumpirmasyon ng nagrekomenda. Ako ang contact person nila. Pwede kang magpasa ng listahan, pero wala kang karapatang magkumpirma. Sino ang may karapatan? Ang orihinal na nagrekomenda. Hanapin niyo ang taong iyon. Hanggat hindi niya kinukumpirma, hindi kayo makakapasok. Nandito na kaming lahat. Papatayuin mo lang kami sa labas. Maaari kayong pumunta sa waiting area. Waiting area, VIP kami. Hindi po sa ngayon. Ano bang nangyayari dito? Tatawag muna ako. Busy daw. Maraming tao sa banquet na ito. Normal lang na magka-problema ang sistema. Pakicheck nga ulit. Na-check na po namin ng mabuti. Sinasabi sa sistema na isa ka lang escort. Hindi ka miyembro ng Tenglong. At hindi rin ikaw ang nagrekomenda.
Escort lang. Akala ko ba ipapasok mo kami sa main hall? Problema siguro sa sistema. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Wang Biao, bakit ka nandito? Boss, naghihintay na ang chairman sa main hall. Boss, baka nagkakamali kayo ng tao. Si Ginoong Wang ang VIP sa main hall ngayong gabi. Wang Biao, ipaliwanag mo sa kanila. Nakabilang ka sa pamilya natin. Hindi na. Ikaw ang asawa ng anak ko. Malapit na tayong mawalan ng ugnayan.